Yan. Kilala niyo to? Maganda ng ngiti ah. Bata pa yung picture niya rito. Bata-bata pa. Ayan oh. Si Senador Lito Lapid yan ng Porac, Pampanga. Ayan dating Vice Governor, dating Governor ng Pampanga at lehitimong taga Porac, tapos Senador ng Republika ng Pilipinas. Ayan Kaya ko pinakikita ito kasi naku, hindi pa siya lusot eh. Parang dumadami pa yung issue na dapat niyang ipaliwanag tungkol sa operation ng Pogo. Yung illegal na Pogo dyan sa Porac, Pampanga. Kasi po yung 10 hectares na pinagtatayuan ng 42 hanggang 46 na mga building ng illegal na Pogo dyan sa Porac, Pampanga, abay hindi po malinaw kung talagang wala siyang kinalaman. Although humarap na siya sa public hearing sa Senado at sinabi niyang sumugod siya sa Senado dahil para linisin ang kanyang pangalan at wala daw siyang kinalaman doon sa Pogo operation. Hindi pa tapos kasi yung kanyang inaakusahan na naninira sa kanya ay may mga dokumento, yung vlogger na may dokumento na nagpapatunay na kanya yung property. So hindi pa po tapos yan. Alam ba nyo, pati yung issue ng lahar nasilip, grabe talaga. Yan po kasi, ang tagal na tahimik si Senador Lito Lapid, matatapos na kanyang term sa 2025 at mukhang balak na naman tumakbo ulit. Pero dito sa issue ng lahar at sa issue ng Pogo ay nabanggit yung pangalan. Wow! Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ito. At yung pong may testigo, may magpapatunay na gustong humarap sa public hearing sa Senado para patunayan na si Senador Lapid ay may kinalaman sa Pogo. At siya daw ang mga posibleng may-ari talaga ng mga property niyan. Yung lupang 10 hectares na malawak sa Porac, Pampanga. Naku! Hindi pa tapos ito, Leong Guerrero. Palagay ko mapapasugod ulit ito sa Senado kasi minsan lang itong humarap sa public hearing sabi niya napasugod daw siya sa Senado dahil nga gusto niya linisin ang kanyang pangalan, sinisira daw. Ngayon, yung kanyang pinagbibintangang naninira sa kanya ay mayroon dokumento magpapatunay at hindi ho natakot sa kanya. Katunayan willing ang humarap para patunayan ang kanyang mga akusasyon laban sa senador. Iinit pa ito, abangan natin. Kayong mga taga Pampanga at mga tagahanga nitong ganitong klaseng artistang politiko, nasa inyo na yan. Ano ang tingin nyo rito? Saan makakarating ang usaping ito? May kaugnayan po sa issue ng controversial na sugal na Pogo dito sa Pilipinas na pinatakbo at pinapasok ng nakarang administrasyon. Nagsimula yan sa ilalim ng Duterte administration. Okay? Sunod na ating pag-usapan ito. Naku, grabe naman yan. Totoo ba ito? Sana huwag naman. Pero parang mayroong nangyari na nga Yun daw pong Davao International Airport. Kabisado ko yan dahil ilang taon ako napupunta dyan Dyan daw dumanaan yung mga gustong tumakas na mga Chinese national o ibang dayuhan na may mga kaso sa Pilipinas na mga nasasangkot sa mga illegal activities sa Pilipinas. Dyan daw dumadaan sa Davao International Airport para makatakas. Bakit ganun? Ano yun? Meron bang kasapakat silang taga-airport sa Davao? O meron ba silang kasapakat na taga Davao? Bakit nagiging daanan niya ng mga illegal sa pag-alis? Illegal kasi kung halimbawa may mga kaso rito, ang mga dayuhan tulad ng Chinese, hindi yan dapat nakakaalis. Dapat mo lang yan panagutin sa ating mga batas. Kung yung mga gunita meron na hong isang nahuli na may kaugnayan sa Pogo dito sa Central Luzon, niya nahuli ho sa Davao Airport. Samantalang kung ang mag-a-abroad siya, merong Clark International Airport na nasa Central Luzon. Bakit siya napunta ng Davao? Merong Pasay. Nandito yung ating maraming airport sa Pasay sa Metro Manila. Bakit ginamit yung Davao? So yung ba yung pagpapatunay na yung Davao ay dinadaanan ng mga illegal para pumasok at lumabas ng bansa? Naloko na. So sa management ng Davao Airport, mag-double time kayo dyan. Baka pati kayo maimbestigahan. At ngayon may balita na yung pang-ibang mga Chinese national na nasasangkot sa mga illegal activities tulad ng drugs, tulad ng Pogo, kidnapping, torture at iba pa, ay Davao din daw po ang pwedeng gamitin at ginagamit para makatakas. Naloko na. So, attention sa ating PNP, sa Davao authorities, Davao Airport authorities, at iba pang kinaukulan. Hindi maganda po yun na yung Davao ay dapat, yung airport ay dapat para magandang imahe para sa mga turista, kapitalista.
Pero kung daanan ng mga posibleng may mga kasong kriminal sa bansa, hindi magandang imahe yan. Sana ay malinis ito. Kung totoo ito, sa ako po ay nagtatanong lang, kung totoo yan ay inyong higpitan. At kung yan naman ay baguhin, at kung totoo po yan, panagutin ang mga opisyalis ng airport. At kung sino mang nasa likod, bakit ginagawang daanan para makatakas at makapasok ng bansa ang mga illegal o fake Pilipino, nagpapakilalang Pilipino pero Chinese pala talaga ang galawan at pagkatao. Delikado yan. Okay? Any comment, reaction? Sige lang po. Sunod na pag-usapan natin, ito na yan. Ako, hindi na talaga titigil. Naghahanda na po ang kampo ni Attorney Laila de Lima, dating senador, ng mga kaso para iharap at balikan sina dating Pangulong Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Si Aguirre ho kasi ang Justice Secretary noon na nagpakulong kay Laila de Lima noong 2017. 1 year after na umupo bilang Pangulo ng Bansa si Duterte. Na 2016, 2017, tinarabaho na nila at pinakulong ang senador noon, Laila de Lima. At kalalaya lang, after 7 years na makulong. Dahil dyan, hindi ho kayang palampasin. Ilang ulit nang sinabi ni Laila de Lima, napakatinding harassment, political harassment, paninira ang ginawa sa kanya. Kaya may karapatan siyang habulin, papanagutin ang mga ito. Lalo na ho sa pagkakakulong sa kanya bilang senador. Kaya si Duterte at saka ho si Aguirre, lalo na si Aguirre, dahil si Aguirre ang Justice Secretary, siya yung talagang nasa likod ho ng pagpapakulong, na maaaring yan inutusan lang ng Malacanang noong panahon yon. Tingnan natin kung ano ang pananagutan dyan ng dating Pangulo at siyempre si Aguirre. Noong isang araw parang merong statement si Aguirre, dapat daw mag-move on na. Wow, parang natatakot si Aguirre yata. Ay naku, abogado po si Laila de Lima. Human rights violation ang nangyari sa kanya. At yan may advocacy sa paglabag sa karapatan-pantao at pagbibigyan ng proteksyon. Naging chairman niya yan ng Commission on Human Rights. Hindi nga nag-umpisa yung away na yan sa pagitan ng Duterte at saka ni de Lima. Ngayon, ganun bang kadali yun? Move on na lang? After 7 years na makulong at nasira ang pangalan, abay, may karapatan po. Iniulit ko, may karapatan si Attorney Laila de Lima, dating senador, na balikan ang mga nagpakulong sa kanya dahil na-dismiss ang kaso. Ibig sabihin, gawa-gawa lang na ebidensya, gawa-gawa lang na kaso. So 7 taong ipinakulong. Talagang sagrado yung human rights violation laban sa dating senador. At may karapatan si Attorney de Lima kung ano ang kanyang dapat gawin sa legal na pamamaraan. At papunta po ron. Kasi inabi na nga po ni de Limang naghanda na siya. Naghahanda na ang kanyang mga abogado para sa legal na proseso, kanyang maipagtanggol ang kanyang sarili at panagutin ang mga taong nasa likod nito. Kaya nga, si dating Pangulong Duterte at dating Secretary Aguirre ang siyang tatamaan ng mga paggalaw na ito. At pwede natin sabihin, babawi na si de Lima. Maghihiganti na si de Lima. At hindi niya palalampasin ang umabuso sa kanya.